Kahit madilim, agad na nakilala ni Helmut si Asuka. Masaya si Asuka na makita si Helmut. Hiniling niya kay Helmut na tulungan siya. Pagkatapos sabihin ito ni Asuka, lumabas mula sa mga anino ang mga lalaking humahabol sa kanya. Nagulat si Sean nang makita ang mga misteryosong lalaki. Tinanong niya si Asuka kung sino sila. Napansin ni Helmut ang isang bagay tungkol sa mga lalaki. Nakita ni Helmut ang pin na ginagamit ng mga lalaki upang ipitin ang kanilang mga kapa. Napagtanto ni Helmut na ang mga lalaki ay mula sa Black Hawk. Naiinis si Asuka nang makita na inambush siya ng mga ito nang wala siyang dalang espada. Nagulat si Sean nang marinig na may umatake sa isang estudyante ng akademya sa Badan. Sinabi niya kay Asuka na napakarami na nitong kaaway. Habang papalapit ang mga lalaki sa kanila, humakbang si Helmut pasulong. Hinugot niya ang kanyang espada at sinabi sa mga lalaki na may tanong siya para sa kanila. Nagulat sina Sean at Asuka nang makita nilang humakbang si Helmut. Hindi maintindihan ni Sean kung bakit gustong makipag-usap ni Helmut sa mga taong hindi niya kilala. Alam ni Helmut na ang Black Hawk ay isang grupong handang gawin ang kahit ano para sa pera. Ngunit tiyak siya na wala namang ginawa si Asuka upang pag-initan siya ng Black Hawk. Napagtanto ni Helmut na may nagpadala sa kanila upang puntiryahin si Asuka. Hinugot ni Helmut ang kanyang espada. Hindi pa gaanong matagal nang nakapatay si Helmut ng ilang miyembro ng Black Hawk. Sigurado siyang may impormasyon na ang Black Hawk tungkol sa kanya. Alam niyang hinahanap siya ng Black Hawk, pero hindi niya inasahan na pupuntahan siya ng mga ito kahit isa na siyang estudyante ng akademya. Nagdesisyon si Helmut na tanungin ang mga lalaking nasa harapan niya upang makakuha ng impormasyon. Nang makita ng isa sa mga lalaki na nakapwesto na si Helmut, tinanong niya ang kanilang pinuno kung ano ang susunod nilang gagawin. Sinabi ng pinuno sa kanyang tauhan na kailangan pa rin nilang ayusin ang anumang mangyayari pagkatapos nilang patayin si Asuka. Sinabi niya na kailangan nilang patayin ang mga bata upang walang matirang saksi. Iniutos ng pinuno sa kanyang mga tauhan na umatake. Sinabi niya sa kanila na unahin si Helmut. Nang marinig ito, pinaliit ni Helmut ang distansya sa pagitan nila at lumitaw sa tabi ng lalaki. Nagulat ang lalaki nang makita si Helmut sa ilalim ng kanyang kamay. Bago pa makakilos ang lalaki, ginamit ni Helmut ang kanyang espada upang putulin ang kamay nito. Habang sumisigaw sa sakit ang lalaki, lumipat si Helmut sa susunod na kalaban. Yumoko si Helmut at ginamit ang kanyang paa upang sipain palayo ang espada ng lalaki. Nagulat ang lalaki nang makita ito. Habang nasa hangin ang espada ay umiikot ito. Sa pagbalik ng espada pababa, makikita si Helmut na lumalaban sa iba pang kalaban sa refleksyon nito. Ginamit ni Helmut ang kanyang espada upang sugatan ang lalaking nawalan ng espada. Dalawa pang lalaki ang sumugod upang umatake kay Helmut. Isang lalaking may mahabang buhok ang sumubok umatake mula sa likuran. Naiwasan ito ni Helmut at ginamit ang espada upang mabilis na mahiwa ito. Habang bumabagsak ang lalaki, sumugod ang kasamahan niya upang umatake kay Helmut. Bago pa ito makaabot kay Helmut, bumabagsak sa kanya ang espada na sinipa kanina ni Helmut. Ginamit ni Helmut ang kanyang paa upang sipain ang espada papunta sa lalaki. Tumusok ang espada sa dibdib ng lalaki. Binitawan ng lalaki ang kanyang espada at bumagsak sa lupa. Hindi makapaniwala sina Sean at Asuka sa kanilang nasaksihan. Gulat na gulat ang dalawang binata sa husay ni Helmut. Habang nakatayo sa gitna ng mga miyembro ng Black Hawk, tiningnan sila ni Helmut na may malamig na titig sa kanyang mga mata. Hindi maintindihan ni Asuka ang kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na nanalo si Helmut sa laban nang hindi gumagamit ng vis. Hindi niya rin maintindihan kung bakit yumoko si Helmut sa mga maharlika gayong napakahusay niya. Ibinalik ni Helmut ang kanyang espada sa kanyang sisidlan. Nilagay niya ang kamay niya sa kanyang dibdib upang suriin ang kanyang binhi ng kadiliman. Nagulat si Helmut na nanatiling matatag ang binhi ng kadiliman. Tulad ng inaasahan niya, mananatiling matatag ang binhi hanggat hindi siya pumapatay.
Sinabi ni Sean kay Helmut na tinalo niya ang mga kalaban bago pa siya makipaglaban. Tinanong niya si Helmut kung sino ang mga lalaki. Sinabi ni Helmut kay Sean na ang mga ito ay mga miyembro ng Black Hawk. Sinabi ni Helmut sa kanya na ang Black Hawk ay pumapatay ng tao kapalit ng pera. Habang nag-uusap ang mga bata, isa sa mga talunang lalaki ang sumubok abutin ang kanyang espada. Ginamit ni Helmut ang kanyang paa upang durugan ang kamay ng lalaki. Sinabi ni Asuka kay Helmut na gusto niyang malaman kung sino ang nagpadala sa kanila. Kahit na sinabi ito ni Asuka, may ideya na siya kung sino ang umupas sa mga lalaki. Sinabi ni Helmut kay Asuka na hindi basta-basta isisiwalat ng mga lalaki ang kanilang lihim. Sinabi rin nito na may tanong din siya para sa kanila. May nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi ni Helmut kay Asuka na ipapahayag ng mga lalaki ang gusto nilang marinig matapos niyang putulin ang ilan sa kanilang mga daliri. Nagulat sina Asuka at Sean sa narinig nila. Hindi makapaniwala si Asuka na may ganoong ideya si Helmut. Hindi rin makapaniwala si Sean na nais ni Helmut na pahirapan ang mga lalaki. Sinabi ni Sean kay Helmut na hindi siya pinapayagang pahirapan ang mga ito kahit na siya ay isang estudyante ng akademya. Ipinaliwanag niya na hindi na matuturing na sariling depensa ang pagpapahirap. Sinabi ni Sean kay Helmut na tatawag siya ng mga gwardya. Sinabi niya na ang mga gwardya ang mag-iinteroga sa mga lalaki. Pinigilan ni Asuka si Sean bago pa ito makagalaw. Sinabi niya kay Sean na baka hindi seryosohin ng mga gwardya ang interogasyon dahil isang maharlika ang gumawa ng krimen laban sa isang pangkaraniwang tao. Sinabi ni Sean kay Asuka na mali siya. Ipinaliwanag niya na isang mabigat na kasalanan ang pananakit sa isang estudyante ng akademya sa loob ng badan. Sa isip ni Sean, baliw si Asuka para isipin ang ganitong bagay. Sinabi niya kay Asuka na ito ang dahilan kung bakit napakarami niyang kaaway. Tinuro ni Sean si Helmut at binalaan siya na huwag niyang puputulan ang mga daliri ng mga lalaki. Sinabi niya kay Helmut na babalik siya agad. Sinabi naman ni Helmut kay Sean na huwag siyang mag-alala at kaagad umalis si Sean. Tiningnan ni Helmut ng matalim ang mga lalaki at lumapit siya sa pinuno nila. Sa isang nakakatakot na ekspresyon, tinanong ni Helmut ang lalaki kung ano ang alam niya tungkol sa kanya. Naiinis ang lalaki nang marinig ito, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Helmut. Nang makita ni Helmut ang reaksyon ng lalaki, napagtanto niyang wala itong alam kung sino siya. Nagbago ang eksena at napunta sa loob ng akademya. Sa loob ng paaralan, may isang babaeng nagbukas ng kanyang pinto. Masaya ang babae nang makita si Asuka at sinabi niya kay Asuka na narinig niya ang nangyari sa kanya. Sinabihan rin siya na bumalik na sa kanyang dorm at magpahinga. Sinabi pa nito na makipagkita siya sa principal kinabukasan ng umaga. Ngunit napansin ng babae na malubha ang mga sugat ni Asuka. Tinanong niya kung gusto nitong ipatawag ang nurse ng paaralan. Sinabi ni Asuka na ayos lang siya. Habang papunta sa kanilang dorm, sinabi ni Sean kay Asuka na mas mabuti kung bisitahin niya ang nurse. Napailing si Asuka nang marinig ito. Sinabi niya kay Sean na wala siyang gagawin sa klinika kundi magpahinga at matulog. Nagpasalamat siya kay Sean sa pagbibigay sa kanya ng paunang lunas. Sinigurado niya kay Sean na magiging maayos siya pagkatapos magpahinga. Sinabi ni Sean kay Asuka na muling magdurugo ang kanyang sugat at mas mabuting ipagamot niya ito. Sagot ni Asuka na napakamahal na magpagamot gamit ang mahika. Sinabi rin niya kay Sean na wala siyang pera. Ngumiti si Sean at sinabing may paraan para gumaling siya ng libre. Nagulat sina Helmut at Asuka sa narinig nila. Nagbago muli ang eksena at makikitang nagbukas ng kanyang pinto si Alea. Nagulat si Alea nang makita sina Helmut at ang iba pang mga lalaki. Ngumiti si Sean nang makita si Alea, masaya siyang gising pa ito. Naiinis si Alea nang makita si Sean, sinabi niya na paliliparin niya ito gamit ang wind magic kung hindi niya maipapaliwanag ng maayos ang kanyang pakay. Sinabi ni Sean kay Alea na gusto niyang humingi ng pabor. Nagulat si Asuka nang makita sa unang pagkakataon ang kilalang si Alea.
Sinabi niya kay Alea na mukha itong babae. Tinawag siya ni Alea ng raghead, at tinanong niya si Sean kung sino siya. Naiinis si Asuka sa sinabi ni Alea. Gusto sana niyang sumagot pero pinigilan siya ni Sean. Sinabi ni Sean kay Alea na nasugatan si Asuka. Naalala ni Sean na nagsasanay si Alea ng healing magic. Bago pa man makapagsalita si Sean upang humingi ng tulong, sinabi agad ni Alea na hindi siya tutulong sa isang bastos. Tumingin si Sean kay Helmut nang marinig niya ito. Nakiusap si Helmut kay Alea para sa kanyang tulong. Nagulat si Alea nang marinig ito, napagpasyahan niyang tulungan ang mga lalaki. Binigyan ni Sean si Helmut ng thumbs up nang tanggapin ni Alea ang kanyang pakiusap. Inanyayahan ni Alea ang mga lalaki na pumasok. Sinabi niya sa kanila na ang pagpapagaling ay hindi libre, ipinaliwanag niya na ang healing magic ay napakamahal. Sinabi niya sa mga lalaki na dapat silang magbigay ng kapalit. Itinuro ni Alea si Helmut at tinawag ang kanyang pangalan. Tinanong niya si Alea kung bakit siya may hinihiling mula sa kanya. Sinabi ni Alea kay Helmut na pinapasok lang niya sila dahil nakiusap ito sa kanya. Tinanong niya si Helmut kung ano ang kayang gawin nito para sa kanya kung papagalingin niya si Asuka. Sinabi niya kay Alea na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan siya. Ngumiti si Alea nang marinig ito at sinabi kay Helmut na huwag niyang kakalimutan ang kanyang sinabi. Mabilis na napagtanto ni Helmut na nagkamali siya. Tinawag ni Alea si Asuka na raghead at sinabihan siyang maupo malapit sa kanya. Sinabi niya na nais niyang matapos agad ang paggagamot. Nais sanang makipagtalo ni Asuka kay Alea nang marinig niya ang pagtawag nito sa kanya. Habang ginagamot ni Alea si Asuka, nag-iisip si Helmut. Napagtanto niya na dapat pinag-isipan muna niya ang kanyang sinabi bago sumagot kay Alea. Matapos gumamit ng kanyang mahika sa ilang sandali, natapos na rin ni Alea ang paggagamot. Ang kamay ni Asuka ay parang bago matapos siyang gamutin ni Alea. Napansin ni Alea na kakaiba ang ekspresyon sa mukha ni Asuka. Sinabi niya kay Asuka na sabihin na lang kung ano ang gusto niyang sabihin. Biglang nahiya si Asuka nang marinig ito. Tumingin siya kay Helmut at nag-isip kung ano ang sasabihin. Tumayo si Asuka at sinabing ang lalaking ito ay may magaling na kakayahan. Matapos niyang sabihin ito, sinabi niya na aalis na siya. Kaagad na lumabas si Asuka sa silid matapos niyang sabihin ito. Naiinis si Alea sa ginawa nito at tinawag niyang socially unsophisticated brat si Asuka. Hindi siya makapaniwala na umalis ito nang hindi man lang maayos na nagpasalamat sa kanila. Tinanong ni Alea si Sean kung talagang kailangan niyang pagalingin si Asuka. Sinabi ni Sean kay Alea na si Asuka ang nangungunang estudyante sa kanyang departamento. Sinabi niya na magiging mabuti para sa kanila kung magkakautang ng loob sa kanila si Asuka. Para kay Alea ay walang halaga ito, sinabi niya kay Sean na hindi kailanman magiging isang masunuring aso si Asuka. Nag-aalala si Sean nang marinig ito, sinabi niya kay Alea na mabuti pa rin na tinulungan nila si Asuka. Sinabi naman ni Helmut kay Sean na hindi niya kailangan ang utang na loob o tulong ng kahit sino. Hindi maintindihan ni Sean kung bakit sinisira ni Helmut ang kanyang mood. Pinayuhan ni Sean si Helmut na huwag maliitin ang halaga ng relasyon. Sinabi niya kay Helmut na totoo ngang malakas siya, ngunit hindi niya kayang harapin ang lahat ng mag-isa. Sinabi niya na mas mabuti ang laging handa. Walang himik si Helmut sa narinig niya mula kay Sean. Sinabi ni Sean kay Alea na kailangan rin nitong magbago. Napabuntong hininga si Sean, hindi niya maintindihan kung bakit siya napapaligiran ng mga hindi pala kaibigang tao. Sinabi ni Alea kay Sean na hindi naman siya kailangang maging kaibigan niya. Ipinaalala ni Alea kay Sean na hindi niya ito tinanggap bilang kaibigan sa simula pa lang. Naiinis si Sean sa narinig niya. Sinabi niya kay Alea na ang sama nito. Ipinaalala niya na tinutulungan niya ito sa kanyang pananaliksik tungkol sa mga espiritu. Sinabi naman ni Alea kay Sean na nakikinabang din siya sa pananaliksik. Habang nagtatalo sina Alea at Sean, nag-isip si Helmut tungkol sa sinabi ni Sean. Naisip ni Helmut ang kahalagahan ng relasyon.
Sa susunod na eksena, makikita ang mga lalaki sa opisina ng prinsipal. Isinalaysay nila sa prinsipal ang nangyari. Sinabi nila kung paano inambush si Asuka at kung paano muntik nang mapatay sina Helmut at Sean. Habang nakatingin sa kanyang mesa, sinabi ni Liam sa grupo na nakatakas na mula sa bilangguan ang mga kriminal. Nagulat ang mga lalaki sa narinig nila. Inilagay ni Asuka ang kanyang kamay sa mesa ni Liam at tinanong niya si Liam kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag niya na may isang gwardya ang tumulong sa mga lalaki upang makatakas. Tinanong ni Sean si Liam kung ano ang balak gawin ng akademya. Sinabi niya kay Liam na hindi dapat hinahayaan na malagay sa panganib ang buhay ng mga estudyante nang walang kapalit na parusa. Sinabi ni Liam kay Sean na hindi niya ito palalampasan at kasalukuyang nang iniimbestigahan ng akademya ang buong departamento. Sinabi ni Liam sa mga lalaki na ipapaalam niya sa kanila kung may anumang progreso sa kaso. Naiinis si Asuka nang marinig ito. Sigurado siyang hindi kailanman mahuhuli ang tunay na mga kriminal. Habang naglalakad ang grupo sa pasilyo, sinabi ni Asuka na dapat ay nakinig siya kay Helmut at pinahirapan ang mga lalaki. Hindi makapaniwala si Asuka na 4 na tao ang madaling nakatakas sa kulungan ng badan. Sinabi ni Sean na kumalma si Asuka at hindi pa sumusuko ang paaralan sa kanilang investigasyon. Sinabi niya kay Asuka na maaayos din ang isyu sa paglipas ng panahon. Naiinis si Asuka sa narinig niyang sinabi ni Sean at sinabi niya na maikli ang kanyang pasensya. Sinabi ni Helmut kay Asuka na siya ang dahilan ng gulo at sinabing wag na niya itong idamay. Nagulat si Asuka nang marinig ito, hindi niya maintindihan kung bakit parang wala nang pakialam si Helmut. Sinabi niya kay Helmut na kapag tapos na ang mga maharlika sa kanya, siya naman ang kanilang pantirya. Sinabi ni Helmut kay Asuka na gusto lang niyang solusyonan ni Asuka ang problema niya ng mag-isa. Sinabi niya kay Asuka na haharapin niya ang isyo kung magiging problema na ito para sa kanya. Sinabi ni Asuka kay Helmut na wala itong puso dahil sa mga sinasabi nito. Tinanong niya si Helmut kung sinusubukan nitong maging huwarang estudyante. Ipinaalala ni Helmut kay Asuka na sinabi niya noon na huwag siyang tretuhin na parang magkaibigan lang sila dahil pareho silang pangkaraniwan. Sinabihan sila ni Sean na tigilan na ang pagiging bastos sa isa't isa. Pagkasabi niya nito, sinabi niyang kailangan na niyang pumasok sa klase. Sinabi niya sa kanila na maaaring malutas na ang isyu sa susunod na ipatawag sila ng punong guro sa opisina. Sinabi ni Asuka na maaaring hindi ito mangyari. Pagkatapos umalis si Sean, nagpatuloy sa paglalakad si Helmut. Tinanong ni Asuka si Helmut kung ano ang balak niyang gawin. Sinabi ni Helmut kay Asuka na kailangan niyang magsanay. Sinabi niya na hindi siya nakakapagsanay dahil sa iba't ibang dahilan. Napaisip si Asuka nang marinig ito, hindi niya naisip na masipag si Helmut. Habang naglalakad si Helmut, sumunod si Asuka sa kanya mula sa likod. Huminto sa paglalakad si Helmut at humarap kay Asuka. Tinanong niya si Asuka kung bakit siya sinusundan. Sinabi ni Asuka kay Helmut na hindi siya sumusunod sa kanya. Sinabi niya na nagkataon lang na pareho sila ng direksyon at sinabing magpatuloy sa paglalakad. Habang naglalakad sila, sinabi ni Asuka kay Helmut na napakahusay niya. Tinanong niya si Helmut kung hindi ba siya nagagalit kapag hinuhusgahan siya ng mga tao dahil sa kanyang estado. Matalim ang tingin ni Helmut kay Asuka nang marinig ito. Mas nagalit siya sa katotohanang iniistorbo siya ni Asuka. Sinabi ni Helmut kay Asuka na hindi niya balak kumilos katulad niya. Tumawa si Asuka nang marinig ito. Sinabi niya kay Helmut na hindi na ito mahalaga dahil siya na rin ay tina-target. Sinabi ni Asuka na hindi sana ito magiging target kung hindi niya tinamaan si Jerome ng almond ball. Pinayuhan ni Asuka si Helmut na huwag subukang talunin ang mga maharlika gamit ang lakas niya. Sinabi niya kay Helmut na kahit siya na ang nangungunang estudyante ng departamento, patuloy pa rin siyang ginugulo ng mga maharlika. Sinabi ni Helmut kay Asuka na maaaring ginugulo siya ng mga tao dahil sa kanyang masamang ugali. Naiinis si Asuka nang marinig ito at sinabi niya kay Helmut na makinig na lang sa kanyang payo.
Sinabi ni Helmut kay Asuka na hindi niya nakikita ang punto ng pakikipaglaban. Sinabi niya na hiniling sa kanya na makisama sa kanyang mga kaklase. Pagkasabi ni Helmut nito, lumapit siya sa isang pinto. Habang sinusubukan ni Helmut na buksan ang pinto, tinawanan siya ni Asuka. Tinawag niya si Helmut na isang mabuting bata na sumusunod sa kanyang mga magulang. Sa matalim at nakakatakot na tingin, sinabi ni Helmut kay Asuka na hindi siya ganoon kabait para manood lang ng sino man na ginagawa iyon sa kanya. Sinabi niya kay Asuka na haharapin niya rin ito kung umasta siya ng hindi tama. Natakot si Asuka nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Helmut, agad niyang inayos ang sarili at sinabi kay Helmut na naintindihan niya ito. Pagbukas ng pinto, pumasok si Helmut sa isang malaking silid ng pagsasanay na may kumpletong kagamitan. Nagulat si Asuka nang makita ang laki ng silid. Sinabi niya kay Helmut na hindi ito ang pangkalahatang sentro ng pagsasanay. Ibinunyag ni Helmut sa kanya na pagmamay-ari ni Ethan ang silid ng pagsasanay. Sinabi niya kay Asuka na binigyan siya ni Ethan ng pahintulot na gamitin ang silid ayon sa gusto niya. Nagulat si Asuka nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na solong ginagamit ni Helmut ang ganoong lugar. Hiniling niya kay Helmut na ipahiram din sa kanya ang silid, pinalabas ni Helmut si Asuka at tinanggihan ang kanyang kahilingan. Sinabi niya kay Asuka na ginugulo nito ang kanyang pagsasanay. Pagkasabi niya nito, isinara ni Helmut ng malakas ang pinto sa harapan ni Asuka. Nalungkot si Asuka sa malamig na pagtrato ni Helmut sa kanya. Lumipat ang eksena at makikita si Aaron na pumasok sa isang silid. Tinanong siya ni Jerome kung sinabi niya sa mga tagapagturo ang anumang bagay. Sinabi ni Aaron na hindi at sinabi niya kay Jerome na maraming tanong ang mga tagapagturo sa kanya. Sinabi niya rin sa kaibigan niya na malamang ay binanggit ni Asuka ang pangalan nila. Sinabi ni Jerome kay Aaron na walang paraan ang akademya upang makipag-ugnayan sa Black Hawk. Sinabi niya kay Aaron na may suporta sila mula sa mga maharlika kaya madali silang makakalusot gamit ang anumang palusot. Tinanong ni Jerome si Sabat kung ano talaga ang nangyari. Sinabi niya kay Sabat na nasa ganitong sitwasyon sila dahil sa kanya. Kinabahan si Sabat nang marinig ito, hindi siya makapaniwala na hindi nagawang tapusin ng mga miyembro ng Black Hawk ang isang bata lamang. Naniniwala siya na nabigo ang mga tauhan dahil sila rin ay mababang uri. Habang nangangagat ng kanyang mga kuko, iniisip ni Sabat kung paano siya makakalabas sa sitwasyon. Alam niyang hindi titigil ang akademya sa kanilang investigasyon. Alam din niyang hindi niya kayang itago ang katotohanan magpakailanman. Sinabi ni Sabat sa kanyang sarili na sisirain niya si Helmut at Asuka hanggang sa kusa silang umalis sa akademya. Pinangako niya sa sarili na hindi pa dito natatapos ang lahat.